A romance novel by Virginia Casimiro. Puso ko'y sinugatan mo. Umibig sa maganda ngunit mahirap na si Rina, ang milyonaryong si Romel, at sila ay nagpakasal sa matinding dalamhati ng kanyang boyfriend na si Arman. Nawala si Romel at nang bumalik ay may asawa na at gustong kunin ang kanilang naging anak na Rina. Ano ang nangyari sa kasal ni Rina at Romel? Ibigay kaya ni Rina ang kanyang anak? Paano na si Arman na tapat na umiibig kay Rina sa kabila naman nangyari sa kanya? Tunghayan po natin ang storyang ito na puno ng pag-unawa at pagmamahal. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-click po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong upload. I-like po at i-share ninyo ang videong ito. Maraming salamat po. Patuloy ang paglabas-labas ni Rina at Romel at may napupuna na si Rina sa mga kakaibang kilos sa binata. Malimit na siya nitong tawagan sa telepono. Iyon nga lamang ay gumagamit ito ng ibang pangalan. Umiiwas rin yatang mapagsabihan siya ng management. Natatawa si Rina sapagkat wala namang katuturan ang tawag nito. Itatanong lang kung kumain na ba siya o kaya ay napagod siya sa maghapong trabaho. May sundo na naman si Rina ng hapon yun. Tulad ng dati, naroroon na naman si Romel at nagabang sa kanya sa labas ng opisina. Dinala siya ni Romel sa isang art gallery. Kasalukuyan silang naglalakad-lakad at tumitingin sa mga nagagandahang guhit ng mga sikat na Filipino painters. May lakad ka ba sa linggo? Tanong ni Romel. Wala, bakit? Nasa harapan sila ng isang nude painting ng isang babae. Yayayain sana kitang mag-swimming, sabi ni Romel. Lumipat sila sa ibang paintings. Saan? Tumigil sila sa paintings ng mga famous scenic spots ng Philippines. Sa Cavite, overnight tayo roon. Alis tayo rito ng Sunday afternoon at babalik ng linggo ng hapon. Napangiti si Rina sa katabi. Sino ang mga kasama natin? Si Andy at ang partner niya. Saglit na natigilan si Rina. Maya-maya lang ay muling nagsalita. Day 4 pala tayo? Oo, magpapaalam muna ako sa bahay. Napangiti si Romel, halos nakatitiyak na siyang papayag si Rina. Gabi nang ihatid ni Romel si Rina. Tulad ng dati sa highway siya nagpababa. Minabuti niyang dumaan sa parlor ni Andrea. Alam niyang bukas pa yun sa mga oras na yun. Natuwa si Andrea nang makita siya. Minabuti ni Rina na sabihin sa kaibigan ang tungkol sa lakad nila ni Romel. Saglit na wala ng kibo si Andrea, subalit ngumiti naman kaagad. Nagpaalala lang na kung matutuloy ang lakad ay mag-iingat lang siya. Naikwento ni Andrea kay Rina ang tungkol sa kuya nito. Lihim namang nagdamdam si Rina bagamat hindi nagpahalata. Dinamdam niya ang hindi man lang pagdalaw ni Arman sa kanya at ngayon ay nalaman pa niyang minsana na lang pala kung umuwi ito. Naisip tuloy niyang baliwala na siguro siya kay Arman. Kasalukuyang nagsasara na ng shop si Andrea at naghihintay naman si Rina. Saan naman ang tungo ninyo? Tanong ni Andrea. Sa Cavite daw, may mga kasama naman kami, marami kami. Ani Rina na hindi makatingin sa kaibigan. Medyo nagsinungaling siya sa sinabi. Alam kasi niyang 4 lang silang magtutungo roon. Ikailan naman ang lakad ninyo? Tanong pa ni Andrea. Sa Sabado ang alis namin at Linggo na ang balik dito. Napabuntong hininga si Andrea at yun ay napansin ni Rina. Hindi na lang pinansin ang huli. Ilang sandali pa, magkasabay nang naglalakad pa uwi ang dalawang magkaibigan. Naghiwalay lang dalawa nang magkanya-kanya na sila ng pasok sa kanilang mga tarangkahan. Pagkapasok ni Rina sa bahay ay nadatan niya doon ang kanyang kapatid. Kaagad din niyang ipinaalam ang lakad niya. Baka makalimutan pa niyang magpaalam kinabukasan at hanapin siya. Wala namang tutol si Manny. Tinawagan ni Romel si Andy na dumating mula sa Baguio. Niyaya niya ito mag-swimming sila sa Cavite. Kasama ko si Rina, sabi ni Romel sa telepono. Parang gustong may kasama pang iba. Ikaw ang naisip ko kaya naghanap ka ng partner mo. Pambihira ka. Alam mo namang loveless din ako katulad mo.
Parang nakikita ni Romel sa telepono ang natatawang mukha ng kaibigan. Kahit sinong babae basta't kailangan ay foursome tayo. Iyon ang sinabi ko kay Rina. Pagpipilit na Romel. Pabigla-bigla ka naman, Romel. Minsan ay nalilito na nga ako sa iyo sa totoo lang. Sige na, what are friends for? O sige. Ang isinama ni Andy ay ang pinsang babae ni Chichi na kakilala din ni Romel. Pinakilala nila ito kay Rina nang sunduin nila ito sa opisinang pinapasukan. Dala ni Romel ang kanyang pajero. Sa rest house ni Romel sila nagpunta sa private beach resort. Magagabi na nang dumating sila roon. Nagtaka si Rina sa uri ng pagsalubong na inuukol sa kanila ng mga tauhan ng beach resort nang dumating sila roon. May nakahandang masarap na pagkain para sa kanila. Iniisip niyang suki na siguro si Romel doon kaya VIP treatment ang ibinibigay sa kanila. Sa isang silid ay magkasama sina Romel at Chichi. Matapos silang makapag-ayos ng kani-kanilang dalang gamit ay lumabas sila ng silid. Nakita ni Rinang papasalubong sa kanya si Romel at may hawak-hawak na kung ano. Ito ang isuot mo, sabi ni Romel at inaabot ang hawak kay Rina. Kinuha ni Rina ang inaabot na supot. Inilabas ang laman saka iniladlad. Nagulat nang makita ang isang magandang bathing suit. Hindi ako sanay magsuot nito, wika niya. Napangiti si Romel. Magsanay ka, maalangan ka kay Chichi. Sabi pa nito, sabay tingin at kindat kay Chichi na kasalukuyan nang nakatayo sa likuran ni Rina. Hinagod naman ang tingin ni Chichi sa Rina. Sayang naman, huwag mong itago ang pinagkaloob sa iyo ng kalikasan. Nakangiting biro pa nito, patungkol sa magandang hubog ng katawan ni Rina. Hinawakan nito sa kanyang kamay ang huli sa kahinila. Halika na, magpalita tayo ng damit. Napilitan ng sumunod si Rina. Ayaw naman niyang lumabas na killjoy sa larangang yon. Tinungo ng dalawa ang ladies' room. Habang naghihintay sa kanila sina Romel at Andy, ay naghubad lang ang mga ito ng pantalon dahil suot na nila ang kanilang swimming trunk at nakapanloob na ang kanilang t-shirt. Kapwa nagulat ang dalawang binata nang makita ang dalawang dalaga sa kanilang mga kasuotang pampaligo. Higit ang naging paghanga ni Romel kay Rina na ibulong niya sa kanyang sarili. Hindi siya nagkamali sa pagpili ng style na babagay kay Rina. Litaw na litaw ang magandang hubog ng katawan nito. Wow! Bulalas ni Andy. Maganda nga pala si Rina tol. Sexy. Parang si Rita Avila. Sabi ko na sa iyo bulong naman ni Romel sa kaibigan. Lumapit sa kanila sina Rina at Chichi. Kapwa hindi maalis ng dalawang binata ang kanilang mga paningin kay Rina. Litaw na litaw ang cleavage ni Rina sa suot na bathing suit na nagbibigay lalo ng atraksyon sa sinumang makakakita sa kanya. Hiyang-hiya naman ang huli. Conscious na conscious tuloy. Hoy, ano ba kayong dalawa? Si Rina lang ang pinapansin nyo. Ako hindi ba nyo titingnan? Pagbibiro ni Chichi na kumindat pa kay Rina. Sawa na kami sa kakatingin sa iyo, sabi ni Andy. Hinampas siya ng beach towel ni Chichi na nailaga naman ito kagad. Nagtatawa si Rina at Romel. Sabay-sabay nagtakbuhan ang apat patungo sa dagat. Pagdating roon ay humiwalay sina Andy at Chichi kina Romel at Rina. Halika sa banda roon. Yaya ni Romel hinawakan sa kamay si Rina. Ramdam na ramdam ni Rina ang kakaibang pintig ng kanyang puso. Hawak-hawak siya sa bisig ni Romel at halos sa kanilang paglalakad ay nagkakadikit ang kanilang halos hubad na katawan. Napakakisig ni Romel. Matipuno ang katawan. Lalaking-lalaki sa maikling salita. Hanggang sa lumusong na sila sa tubig. Hindi ako marunong lumangoy, sabi ni Rina na sumunod kay Romel. Tuturuan kita, wika ni Romel. Halos papadilim na ang kapaligiran sa mga oras na yon. Subalit unti-unti namang lumilitaw ang buwan. Tulad ng sinabi ni Romel, pinagtiyagaan nga niyang turuan paunti-unti si Rina kung papaano ang tamang kilos para matuto ng paglangoy.
Subalit sa halip na makapulot ng kaunting puntos ang dalaga sa lahat ng itinuturo ni Romel, ay walang pumapasok sa kanyang ulo. Paano? Iba ang nasa ulo niya at damdaming habang sapu-sapu ng braso ni Romel ang ibabang bahagi ng kanyang dibdib at ang isang braso nito ay nakasapu naman sa ilalim ng kanyang mga hita. Pinalulutang siya sa tubig. Natakot si Rina sa kakaibang nararamdamang yun, lalo pa at napansin niyang napalayo na sila ng husto. Balik na tayo kina Andy at Chichi, baka akala noon ay kung saan na tayo nagpunta. Sabi ni Rina na ang tunay na dahilan ay ang takot sa pagsusulo nila ni Romel sa ganoong kapaligiran. Hindi tayo hanapin noon, halika, tuturuan pa kita. Alam mo, champion ako sa swimming sa aming university. Hindi nangyari ang pag-iiyang umahon ni Rina. Naging sunod-sunuran siya kay Romel. Hanggang sa, aray ko, sigaw ni Rina. Bakit? Nangangambang tanong ni Romel. Humawak si Rina sa balikat ni Romel. Ang paa ko masakit, daing ni Rina. Pinulikat yata ako. Kumapit ka sa balikat ko, ahon muna tayo, sabi ni Romel. Sinubukang ihakbang ni Rina ang mga paa na nasa ilalim ng tubig. Muli itong napaaray. Hindi ko kayang maglakad, hindi ko mahikbang ang isa kong paa, maihakbang ang isa kong paa. Walang sabi-sabing binuhat ni Romel ang dalaga. Hindi na tumutol si Rina. Kumapit na lang ito sa liig ni Romel. Narating nila ang pangpang. Doon ibinaba ni Romel si Rina. Tumabi ito ng upo sa dalaga. Saan ang masakit? Tanong ni Romel. Itinuro ni Rina ang isang paa. Ipinatong ito ni Romel sa ibabaw ng kanyang tuhod. Sinimulang hilutin ang mga paa ni Rina hanggang sa unti-unting makaramdam ng ginhawa ang dalaga at sumilay ang isang ngiti sa labi nito. Masakit pa ba? Tanong ni Romel. Hindi na. Sabay buntong hininga ni Rina. Halatang naginhawaan na. Huminto si Romel sa paghilot. Tumingin siya sa mukha ni Rina. Mataman siyang pinagmasta ni Romel. Rina, alam mo bang maganda ka? Sabi nito. Napalingon ang dalaga. Marunong ka rin palang mambola, nakangiting sagot ng dalaga. Seryoso ang mukha ni Romel nang muling magsalita. May taong ang ganda ay hindi lang nakikita sa kanyang panlabas sa kaanyuan, kundi pati sa kalooban at nasa iyo ang mga katangian iyon, Rina. Napayuko ang dalaga. Nagbaba ng kanyang paningin. Hindi na siya makatingin sa katabi. Nararamdaman na lang niyang hawak-hawak nito ang kanyang kamay. Mahal kita, Rina. Alam mo ba iyan? Pabulong na sabi ni Romel. Bagamat nabigla si Rina sa narinig na ipinagtapat ni Romel, ay parang sa tagong bahagi ng kanyang puso ay inaasahan na rin niya na mangyayari ang bagay na iyon. Hindi pa rin siya makapagsalita. Inuulit ko, Rina. Mahal kita, nararamdaman ko iyan habang tumatagal at maniwala kang yan ay nagagaling sa kaibuturan ng aking puso. Hindi ko malaman kung anong dapat kong sabihin sa iyo, pero isang bagay lang alam kong alangan ako sa iyo, Romel. Alam kong nabibigla ka lang. Baka naman bahagi pa rin ito ng pagtanaw mo ng utang na loob sa pagkakasauli ko sa clutch bag mo. Sobra na yan. Dinaan niya sa biro ang nararamdaman niyang nerbiyos. Hinawakan ni Romel ang magkabilang pisngi ni Rina. Naramdaman na lang ng dalaga ang paglapat na malabi nito sa kanyang bibig. Pumikit siya. Maya-maya ay nilukob na malabi ni Romel ang labi ni Rina. Natiyak ni Romel sa kanyang sarili na wala pang karanasan sa paghalik si Rina. Ibig sabihin siya ang kauna-unahang lalaking nakalik sa malabi nito. Ramdam ni Romel ang panginig ng katawan ni Rina. Mapusok at naghahanap ng katugon ang nananaliksik sa labi ng binata. Ilang sandali pa ay dahan-dahang binitawan ni Romel ang dalaga nang maramdaman niyang pumatak ang luha sa mga pisngi nito. Bahagya niya itong inalayo. Bakit? Tanong ni Romel. Pinahid ni Rina ang mga luha. Wala, marahang sagot ng dalaga. Halika na, balik na tayo sa bahay. Matagal tinitigan ni Romel si Rina.
Sa kaalamang inosente pa ang dalaga sa kamunduhan ay lalo siyang naligayahan. Palagay ni Romel ay lalo niya itong minahal. Niyakap niya ito ng maigpit at muling hinalikan. Nagpaubaya si Rina. Doon nakatiyak si Romel na may katugon ang damdamin niya. Sa mga sandaling yun ay tila nakakalimot naman si Rina. Hindi maipaliwanag na kaligayahan ang nadarama niya sa mga halik na yun ni Romel. Ngayon niya rin napatunayan na pag-ibig pala ang nadarama niya noon para kay Romel. Malayo kung ihambing sa nadarama niya kay Arman. Maituturing na nahihibang na siya sa mga sandaling yun. Sunod-sunuran siya sa lahat ng gawin sa kanya ni Romel. Unti-unting siyang hinihiga ng binata sa buhangin. Nanatiling magkalapat ang kanilang labi. Hanggang sa maramdaman ni Rina ang paglakbay ng kamay ni Romel sa kanyang kabuuan. Nakuha na nitong matanggal ang tali ng suot niyang bathing suit. Humiwalay ang mga labi nito sa kanyang labi. Bumaba ang mga labi ni Romel sa kanyang leeg. Magkahalong takot at excitement ang nararamdaman niya. Napapaiktad siya sa bawat dantay ng labi at kamay ni Romel sa kanyang dibdib. Naglakbay pa pababa ang mga labi nito para siyang lalagnatin sa mga sandaling yon. Si Romel ay parang sinisilaban naman sa mga sandaling yon. Sa paningin at pakiramdam niya ay isang pagkasarap-sarap na pagkain si Rina na ayaw na niyang tantanan hanggat hindi niya naubos at nasisimot. Tuluyan na niyang natanggal ang saplot sa katawan ng dalaga. Handang-handa na siyang pasukin ang natatanging yaman ni Rina nang mauglot siya. Huwag! Halos pasigaw na tutol ng dalaga. Nagpumilit itong makabangon. Napilitang kumala sa pagkakayakap si Romel. Bakit? Nagtatakang tanong nito. Nauglot ang labis na kasabikan. Muli na namang naglandas sa mga butil ng luha sa mga mata ni Rina. Wala akong material na kayamanan na pwede kong ipagmalaki sa aking magiging asawa maliban sa kaisa-isang bagay na gusto mo pang makuha. Sabi ni Rina habang isinusuot ang bathing suit. Natigilan si Romel. Naunawaan niyang ibig sabihin nito. Bigla siyang nagpasya. Pakakasal tayo. Kapwa nila na aninag ang kanilang kaanyuan. Mula sa liwanag na nanggagaling sa buwan. Nakita ni Romel ang pagkabigla sa mukha ni Rina sa binitaywan niyang proposal. Ano nga uli ang sabi mo? Tanong ni Rina kahit narinig naman ng maliwanag ang sinabi ni Romel. I will repeat what I have just said. I said, I want to marry you. Matagal pinagmasdan ni Rina si Romel bago siya umiling. Nabibigla ka lang, Romel. Baka hanggang ngayon ay kargado ka pa ng beer na inuunom ninyo ni Andy nang kumain tayo bago mag-swimming. Maliwanag ang aking isip at kailanman ay hindi ko pinababayaang pailalim ang aking katinuan sa espiritu ng inuming iyon. Pampagana lang sa pagkain kaya kami umiinom ni Andy. Tumango si Rina. Sana ay alam mo ang iyong sinasabi. Alam ko ang aking sinasabi at bukas na bukas din ay magpapakasal tayo. Muling umiling si Rina. Hindi na pwede, Romel. May boyfriend ako. Hindi ako naniniwala. Dahilan mo lang iyan. Kanina ay napatunayan kong wala ka pang karanasan. Wala ka pang nagiging boyfriend. Nagsasabi ako sa iyo ng tapat. May nobyo na ako, Romel. Kung sumasama man ako sa iyo sa paglabas-labas yon, ay sa paniwalang wala namang mawawala sa akin dahil kaibigan lang ang turing ko at turing mo sa akin. Hindi ko inakalang aabot sa ganito ang lahat. Nanatiling hindi makakibos si Romel. Hindi makapaniwala sa narinig. Matapos sabihin yun ay tumayo na si Rina. Mabuti pa bumalik na tayo sa bahay. Tiyak naroroon na sina Andy at Gigi. Nagpaunang lumakad si Rina. Umagapay naman si Romel. Nang marating nila ang rest house ay nagtuloy-tuloy na si Rina sa kanilang private suite. Subalit bago yun ay narinig niyang nagsalita si Romel. Niyaya siyang kumain muna ng hapunan. Subalit tumanggi siya.
Nakita ni Rina na naroroon na sa silid si Chichi at natutulog na. Hindi agad nakatulog si Rina ng gabi yon. Pinag-iisipan niya ang nangyari sa kanila ni Romel sa tabing dagat. Pati na rin ang proposal nito. Marahil kung naiba-iba lang siya, sinamantala na ang pagkakataon. Si Romel ay ang tipo ng lalaking pag-aagawa ng babae. Magandang lalaki ito bukod sa nabibilang pa ito sa nakaririwasang pamilya. Subalit iba siya. Hindi siya papadala sa pangako nito. Hindi niya kilala ang pamilya nito. Baka apihin siya at matahin ng kamag-anakan nito at yun ang ayaw niyang matikman. Para sa kanya, hindi naman masamang tao si Romel. Kung pinangahasan man siya, yun ay dahil rin sa kanyang pagbibigay. Kaya wala siyang ibang sinisisi sa nangyari kung hindi ang kanyang sarili mismo. Kinabukasan ng umaga, kaagad sinabi ni Romel sa kaibigan na si Andy ang balak niya. "Are you crazy? She's not the right girl for you," sabi ni Andy na hindi makapiniwala sa balita ni Romel. "But I love her," pagdidiin niya. Gustong matawa ni Andy. "Do you know what you're saying? Lifetime commitment yan." "Alam ko. Pagdating mo sa Amerika ay madali mo na siyang malilimutan," payo ni Andy. "Just like that?" Mariing tanong ni Romel. "Just like that," tumango si Andy. "No," sagot ni Romel. "That's not as easy as what you are telling me now." Hindi lang masabi ni Romel sa kaibigan ang muntik nang nangyari sa kanila ni Rina nang nagdaang gabi.